Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng pichi-pichi. Ayan po, nabalatan ko na yung kamuting kahoy at ginagadgad ko naman siya gamit yung gadgaran ko ng cheese. Napakadali lang po ng paggawa ng pichi-pichi pero napakasarap po ng merienda na to. Actually, pwede mo siyang pang negosyo. Napakaliit lang din po ng puhunan. Ako lang medyo nadagdagan yung puhunan ko dito kasi naglagay po ako ng gatas. Ayan, pipigaan na. Kailangan pigang-piga siya para hindi mapait. Or depende sa variety ng kamuting kahoy. Kung alam mo naman yung kamuting kahoy na maganda naman at hindi mapait, kahit nga hindi mo na ganun kapigaan. So, syempre, pipigaan natin gamit ang ating kamay. So, pagkatapos mapiga, timplahan naman natin ng gusto nating itimpla. Siguro yung kamuting kahoy na to ay 3 cups yung nag-rate natin at napigaan. 3 cups siya. At lalagyan ko siya ng isang latang ibap na gatas. Yung Jolly Cow. Ay, Jolly Cow ba yun? Basta yung nabibili po sa Dali. Pwede naman any brand. Pwede na po yan. Masarap ang Angel. Ayan, nag-promote. So, naglagay lang ako dyan ng asukal. Pero nagkulang yung puting asukal ko dito, kaya hinaluan ko ng brown sugar. 1.5 cup po ang nilagay kong sugar, pero depende na sa inyo. Pwede kayong mag-adjust kung anong gusto nyong tamis. Nilagay na rin po natin yung gatas at hahaluin lang natin tong mabuti. Ayan, ubos na yung gatas, andyan na lahat. Tapos naglagay po ako dito ng lihiya water, yung nilalagay sa kutsinta kasi gusto ko po yung medyo makunat-kunat yung magagawa kong pichi-pichi. Kasi ang hirap tanggalin sa molder kapag yung melt in your mouth na recipe. Pero nag-upload ako ng ganon last time. So ayan po, konting lihiya water lang naman yon, mga 1 teaspoon. Optional po yon. First time ko maglagay noon. Parang gusto ko lang mag-experiment kasi gusto kong makagawa ng medyo makunat talaga. So ayan, naglagay din po ako ng 1 teaspoon ng vanilla essence. So ano rin yan? Optional rin po yan, pwede rin pong wala yon. So dahil nahalo na natin mabuti, sa tingin ko naman ay natunaw na yung sugar, pwede na tayong maglagay sa mga puto molder. Yung puto molder po na yan, nag-grease ko po yan ng oil para mas madali siyang tanggalin sa mga puto molder yung ating pichi-pichi mamaya. Habang ginagawa ko po ito ay nagpapakulo na rin po ako ng tubig sa gagamitin nating steamer. Yung ating steamer ay yung home fan, yung electric na steamer, kasi mas marami po ang naluluto ko dito. Kada isang salang ay 36 pieces na medium size na pichi-pichi. Napaka-advisable po ng steamer na to kung ikaw po ay magnenegosyo. Puto, pichi-pichi, kutsinta, pwede po siya dyan. Nga lang po minsan kapag naparami yung tubig mo sa ilalim, umaakyat yung tubig at natutuluan yung niluluto mo. Kaya dapat hindi masyadong marami yung tubig, yung sakto lang na makaluto siya. Okay, so pagkatapos po natin yan na i-arrange, kasi isang salang lang din naman po. So ito na yung itsura niya. O, di ba ang ganda ng ating steamer kasi hindi ka mahihirapan na mag-ulit-ulit. So, 20 minutes ko po yun pinatagal para siguradong luto ang ating kamuting kahoy. So, ito na po, luto na siya. So, na-achieve ko po yung gusto ko na pichi-pichi na medyo matigas ng konti. Medyo makunat ng konti para hindi po siya mahirap tanggalin sa mga molder niya. O, diba? So, ayan na po yung ating finished product. After 20 minutes na naluto natin, pwede na nating tanggalin sa mga molder. Ang pagtanggal ko po ay ginagamitan ko siya ng stick. Pwede din yung spoon. Ayan. Tapos, tuloy-tuloy na lang yan na gagawin
hanggat sa maubos kasi medyo malagkit po talaga siya. So, yun lang for today's video. Thank you so much. Sana po nakatulong sa mga baguhan, sa mga first timer. Ayan, nasisira yung gawa kong yung gawa kong pichi-pichi, nasisira siya. Kailangan gamitan natin ng maliit na spatula or kaya yung spoon para hindi masira. Kasi yung stick nasisira siya. Before kasi toothpick ang ginagamit ko dito. Ayan, at may option po kayo kung gagadgaran nyo siya ng cheese kagaya ng ginagawa ko or pwede rin po yung kinayod na nyog. So, dahil po gabi ngayon, pwede na po yung cheese, yung gawin nating toppings. Mas maganda rin po ito para ma-prevent po na mapanis. Kasi hindi agad-agad napapanis yung cheese pero yung kinayod na nyog, mga 2 hours lang yun, panis na siya. O, diba? So, yan lang po muna for today's video. Sana po ay nakatulong na naman para magkaroon kayo ng kaalaman, lalo yung mga wala pang alam, mga first time na gagawa ng ganitong klase ng mga kakanin. Thank you so much. Bye-bye.